Ang dami nang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Puro nakawan, korupsyon, milyon-milyon ng pera na pinag-uusapan dito. Sad to say, mga politician ang involved. Mayayaman sila, marami silang pera, panigurado. At biglang pumasok sa isip ko yung sinabi sa 1 Timothy 6:10. Diba ang sinabi doon, for the love of money is the root of all kinds of evil. I mean, walang masama sa pera, pero once na nagmahal ka sa pera, doon na papasok ang kasalanan. Kaya yung nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas, yung pag-interesan, yung pera ng bayan, alam na natin kung sino may gawa niyan. Akala ng mga tao na ito ay naka-jackpot sila. Dahil sa umpisa masaya, akala nila walang consequence lahat ng mga ginagawa nilang masama. At biglang pumasok sa akin yung kwento ng isang ibon at ng isang pusa. May ibon sa puno at may pusa sa baba ng puno. Tapos nakaramdam ng gutom yung ibon. Nakakita siya ng mga bulate dun sa baba ng puno. But alam niya na nandun yung pusa. Na alam niya na pag bumaba siya dun, kakainin siya ng pusa. Pero sinabi ng pusa, sige lang, bawa ka lang dito, kuha ka lang ng bulate. Pero sinabi ng ibon, ayoko. Kasi pag bumaba ako dyan, alam ko kakainin mo ko. Ang sabi ng pusa, hindi kita kakainin. O sige, ganito na lang. Sa bawat baba mo dito, kukuha lang ako ng isang balahibo mo. Tapos kukuha ka rin ng isang bulate dito. Sabi ng ibon, totoo ba yan? Baka naman mamaya kainin mo ko. Sabi ng pusa, pangako ko sa'yo, hindi kita kakainin. Kukuha lang ako ng isang balahibo. So naniwala yung ibon na hindi siya kakainin ng pusa. E de ayun nga, bumaba yung ibon, kumuha ng bulate, pero kumuha ng isang balahibo yung pusa sa pakpak niya. Umalik sa puno yung ibon. Nagmamadali siya kasi iniisip niya na baka kainin siya bigla ng pusa. Pero hindi siya kinain ng pusa. Ang sabi ng pusa, oh, naniwala ka na? Diba sabi ko sa'yo, hindi kita kakainin? Balahibo lang ang kailangan ko. Napaisip ngayon yung ibon. Sabi niya, totoo nga yung sinasabi niya, no? Kala ko kasi kakainin niya ako eh. Tapos sinabi ngayon ng ibon, pag bumababa uli ako dyan, isang balahibo pa rin ang kukunin mo sa akin. Ang sabi ng pusa, oo naman, yun ang usapan natin, di ba? Isang balahibo lang. E de bumaba ulit yung ibon. Kumuha ng bulate, kumuha ng isang balahibo ang pusa. Umakyat ulit sa puno ang ibon at kinain ang bulate na masayang masaya siya. Tumagal ng tumagal yung ganon dahil nabubusog at nasasarapan na yung ibon sa mga bulate na nakukuha niya doon sa lupa. Isang balahibo lang palagi ang kinukuha ng pusa doon sa pakpak ng ibon. Paulit-ulit siya ng paulit-ulit. Hanggang sa hindi niya namalayan, wala na pala siyang balahibong natitira. Hindi na siya makabalik ng puno para makalipad. At ito ngayon ang sinabi ng pusa. Paano ba yan? Hindi ka na makabalik sa puno. Mukhang dito ka na lang sa ibaba. Kakainin na kita. At nangkain nga ng pusa yung ibon. Ano ang lesson ng kwento? Si Satan hindi niya o-offeran na makikita agad ng tao yung consequence ng gagawin niya. Ipaparamdam sa'yo ni Satan na okay lang ang lahat. Na parang kakampi ka niya. Na parang hindi mo siya kaaway. At mag-e-enjoy ka talaga. Kasi parang wala lang naman nangyayari. Parang okay lang ang lahat. Pero darating ang panahon, pag nalugmok ka na dun sa kasalanan na ginagawa mo, at nakita na ni Satan yung tamang pagkakataon para atakihin ka niya, di ka na makakabangon. Lalamunin at lalamunin ka talaga niya. Ganyan na ganyan yung pinakilala ng Bible si Satan. Ano sabi sa John 10:10? Walang gagawin ng kalaban, kundi manira, mangagaw, at pumatay. Kaya yung mga nagnanakaw sa gobyerno natin, definitely darating ang panahon na sisingilin sila na lahat ng ginagawa nilang masama. Ang tanong ngayon kapatid, ikaw, meron ka bang ginagawa na na-enjoy mo? Masarap sa paningin, masarap sa pakiramdam, masarap habang ginagawa mo, pero nakokompromiso yung pananampalataya mo sa Diyos. 1 John 2:16, ang sabi doon, lahat daw ng gagawin natin na masaya, maganda sa mata, lahat ng yan na inaalok ng mundo, di daw yan galing sa Diyos. Ano-ano nga ba yung mga example na pinag-uusapan natin ngayon? May trabaho ka ba? May business ka? Malakas kang kumita? Pero may pandaraya naman. Hindi galing sa Diyos yan. May karelasyon ka, pero hindi tama yung relasyon nyo. Hindi galing sa Diyos yan. Mataas yung posisyon mo, pero yun yung nagiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yan. Lahat ng sinasabi natin dito, lahat yan, masasaktan tayo sa bandang huli. Kasi nga,
Hindi galing kay Lord yan. Simula, masaya, oo. Pero sa bandang huli, masasaktan ka talaga. Galatians 6:7. Kung ano daw ang itinanim ng tao, yun din daw ang kanyang aanihin. Sa lahat ng dapat nating gawin, isa lang ang dapat nating i-follow. Sabi ni Jesus sa John 8:12, pag pinalaw daw natin siya, hindi na raw tayo maglalakad sa kadiliman. At yung buhay daw natin ay mapupuno ng liwanag. Kaya kapatid, piliin natin yung landas at tatahakin natin. Piliin natin ang landas ng Diyos. Huwag tayo magpadala sa panandaliang aliw. Si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng tunay na saya at walang katapusang ligaya. Palagi mo tatandaan kapatid, Jesus is the best. God bless.